You may now kiss the bride. Anunsyo ng pare na nagpahiyaw sa mga bisita. Peking umiti naman si Corinne bago humarap sa kanyang groom na ngayon ay malaki na ang ngisi sa labi. Huwag mo akong ngitian dyan at bilisan mo na. Nakangiting pag-uutos niya rito. Hindi ko alam na ganun pala ikaw kasabik na mahalikan ako. Pilyong sambit ni Edward na nagpangiwi sa kanya. I'll make sure to kill you after this. If you can. Bulong nito bago siya hapitin palapit. Sigurado ka na bang hindi mo to pagsisisihan? Ang dami mo pang sinasabi. Just do it. Nang matapos na ang kalokohang to. Nauubos na pasensyang bulong niya. As you wish, Mrs. Montreal. Aalma pa sana siya sa ginawang pagtawag sa kanya ng lalaki. Ngunit hindi niya nagawa. Nang agad na dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Muling lumakas ang hiyawan na nagtagal hanggang sa matapos ang halik. Smile, honey. Ikaw lang ang bagong kasal na nakasimangot. Bulong ni Edward matapos ang halik. Honey, my foot. Nakangiti ako, no? Hindi lang ako kasing galing mo magpanggap na masaya sa kalokohang to. Nakangising naiiling naman ng lalaki bago siya buhati ng pangkasal na ikinigitla niya. Nababaliw ka na ba? Ibaba mo nga ako. Pagalit niyang utos dito. Huwag kang malikot. We're putting a show right now. Gaya ng sabi mo, magaling ako magpanggap. Nakangiting sambit nito bago magsimula maglakad. Palihim naman na napairap na ng sa hangin si Corinne at hinayaan na lang ang lalaki. Matagal nang magkakilala ang dalawa at naging magkaaway na rin dahil sa pagiging mafia nilang pareho. Kaya ganito na sila kakaswal sa isa't isa. Bukod sa magkaaway sila sa underground, ay hindi rin talaga nila gusto ang isa't isa. Pero dahil pareho nilang hindi masuway ang kanilang pamilya, wala silang nagawa kundi pumayag sa sapilitang kasal na ito. Agad naman na lumipat sa iisang bahay si Corinne at Edward, katulad ng normal na mag-asawa. Wala naman sila naging pagtutol doon dahil mas malaya na nilang magagawa ang gusto nila ngayon. Lalo na at pareho sila ng trabaho. Sa paglipas ng ilang buwang pagsasama nila sa iisang bubong, ay nanatiling nakadistansya ang dalawa sa isa't isa. Ano to? Tanong ni Edward matapos niya iabot dito ang isang envelope. Buksan mo nang malaman mo. Nanliit ang mga mata nito. Hindi maganda ang kutob ko rito. Buksan mo muna kaya bago ka mag-react dyan. Ano ba kasi muna to? Napairap siya sa hangin. It's a contract, okay? Ba't di mo na lang kasi buksan at basahin ang malaman mo? Agad na nangunot ang noo ng lalaki. Kontrata? Na naman? Nakaraang buwan lang may kontrata ka rin ginawa para sa hatian natin sa gawaing bahay. Nasa iyo lang din naman pabor lahat. Ano naman to ngayon? Muli siyang napairap sa hangin dahil salita niya ng asawa. Alam mo, puro ka reklamo. Iba na yan ngayon. Pareho na yung pabor sa ating dalawa. Kaya huwag ka na magsalita dyan, basahin mo na lang. Napabuntong hininga na lang si Edward at hindi na sumagot. Dahil mukha naman wala na rin siyang laban sa pagdadada ng asawa. Tuluyan na nitong binuksan ang hawak na envelope at agad na binasa ang laman nun. Pinanood naman niya ang lalong pagkunot ng noo ng lalaki bago siya balingan. Annulment? Yes. Wala ka na sigurong balak na habang buhay na panindigan ng pagpapanggap na to, di ba? Saglit na natahimik ito habang mariin ang pagtingin sa kanya. Alam mo magkakagulo ang pamilya natin kapag nangyari to. Seryosong sambit pa ng lalaki. Nagkibit-balikat naman siya rito. Matagal nang magulo ang pamilya natin. What's new? Bahagya naman itong natawa bago na iling. Ibang klase ka rin talaga. Stop the nonsense, Ed. Payag ka ba o hindi? Naiinip niyang tanong. Well, kung ayos lang sa'yo na lalong masira ang pangalan mo, wala na akong magagawa. Malawak naman siyang napangiti sa sagot nito. Good! At least kahit papano, matino ka pa rin palang kausap. Ikaw lang naman na hindi matino sa ating dalawa. Agad siyang napangiwi sabay irap sa lalaki bago tumayo. Don't forget to sign those papers. Tumangulang ito bago tumayo rin. Bago ka umalis, tikman muna yung niluto ko. I need some feedback.
Ginagawa mo naman ako food taster. Reklamo niya bago maunang maglakad papunta sa kusina. Sumilay naman ang ngisi sa labi ni Edward bago sumunod din sa kanya. Sa ilang buwan nilang pagsasama ng lalaki, ay aminado si Corinne na hindi talaga sila magkasundo sa mga bagay-bagay. Pero masasabi niya isang husband material si Edward. Dahil bukod sa marunong ito sa mga gawaing bahay, masarap pa itong magluto. Isa ring gentleman ng lalaki. Ang kaso, gentleman ito sa lahat na nami-misinterpret na ng karamihan. Huwag mong kalimutan yung family dinner natin next week. We can't be late. Sambit nito matapos siyang lagyan ng ulam sa plato. Nagtaas siya ng tingin sa lalaki. Family dinner? Huwag mong sabihin na kalimutan mo na naman. Kumunot ang noong tanong nito. Inirapan niya ito. Of course I remember. Anong tingin mo sa akin makakalimutin? Ang totoo, nakalimutan niya talaga. Mabuti na lang at pinaalala ng lalaking to. Matama naman siyang tiningnan ni Edward sa muka, na mukhang hindi naniniwala sa kanya. Wala naman akong sinabi. Basta wag mo lang ulit kaming paghintay na 1 oras katulad noong nakaraan. Tinaas nito ang hawak na kutsara at inilapit sa kanya para subuan siya. Try this one, bago ang isang yan. Kaya kailangan ko ng feedback sa lasa. Kung ano-ano na naman itong pinapatikim mo sa akin. Reklamo niya, bago kainin ang bigay nito. Bahagya namang umiti si Edward. Nagre-request kasi sa akin si tita na dalhan ko siya niya next week. What do you think? Pasok ba sa panlasa mo? Saglit naman siyang natahimik dahil katulad ng iba nitong luto ay masarap ang pinatikim sa kanya nito. Not bad. I think mom will love this. Kaswal na komento niya. But please, stop spoiling my mom with your dishes. Remember, may deal na tayo. Sumaludo naman ito sa kanya bilang sagot. Pero mas na-spoil na ata ako sa mga luto niya kesa kay mommy. Bakit ba kasi ang sarap niya magluto? Tanong niya sa kanyang isipan. Pagkatapos maghapunan kasama si Edward, ay agad din na umalis si Corinne para makipagkita sa mga tao niya. May nakuhang impormasyon na raw kasi ang mga ito tungkol sa pinapatrabaho niya. Sa daan papunta, ay pansin niyang nakasunod sa kanyang sasakyan. Pero hindi siya nagpahalata na napapansin niya ito. Ang totoo niyan, ay nakaraan pa niya napapansin ng mga umaalikid sa kanila ng asawa niya. Pero hinahayaan niya lang ito. Hindi niya alam kung napapansin din ba ito ni Edward. Maging alerto kayo, kanina pa may nakasunod sa akin. Aniya, pagsalubong sa kanya ng isang tao niya, na agad din tumango para sabihan ng iba. Masyado atang dumarami ang fans mo, pagkatapos mo makasal. Biro ni Kira na kanang kamay niya pagkalapit sa kanya. Maling desisyon talagang pagpapakasal sa lalaking yun. Aniya, habang naglalakad sila papasok sa isang warehouse. Pero mukhang nag-enjoy ka naman. Masama ang tingin na binalingan niya ito. Stop spewing nonsense, Kira. Ano na mabalita? Ano nakuha niyo impormasyon? Pagbabago niya ng usapan. As of now, may lead na tayo sa isang nagbabanta sa grupo. It's the Phoenix again. Nangunot ang noo niya. Phoenix? Ano na naman kailangan nila sa akin ngayon? Mukhang nagpalit na sila ngayon na leader at ayon sa source, si Rhea na ang namumuno sa kanila. And she's targeting us because you married Edward. Padarag naman siyang umupo sa isang sofa nang makapasok sila sa loob. That reason again? Mafia ba talaga ang mga yan? Because they're all acting childish for Pete's sake. Natawa naman ng bahagya si Kira. Hindi mo rin masisisi. Nasa asawa mo na kasi halos lahat. Napairap siya sa hangin. Stop it, Kira. Pati ba naman ikaw ganyan din ang tingin sa lalaking yun? Malawak itong umiti sa kanya bago magkibit balikat. Isa pa pala, boss. May malaki tayong problema. Kailan ba tayo nawalan ng problema? Iba to. Mas seryoso kaysa sa una kong sinabi. Napabuntong hininga siya bago sinenyasan nito na magpatuloy sa sasabihin. Kumikilos na naman ang grupo nila Gray at mukhang dinadamay niya ang grupo nila Edward para makaganti sa atin. Natahimik naman si Corinne dahil sa narinig. Bigatin ang grupo nila Gray na kilalang kilala sa underground. Nakalaban niya na ito na 1 beses at grabe ang nalaga sa tao niya.
kahit na napatumba nila ang grupo nito. Ganun ba siya kaduwag para idamay pa ang grupo nila Edward dito? Pathetic as always. Aniya, kahit nagsisimula na siyang mag-isip kung ito ba ang sumusunod sa kanila nakaraan pa. Seryosong bagay to, boss. Anong gusto niyong gawin? Tanong ni Kira. Hayaan niyo muna sila. Hindi tayo kikilos hanggat di sila umaatake. Ayoko magpadalos-dalos. Aniya, na ikinatangulang nito. Muli naman siyang natahimik dahil hindi niya rin mapigilang isipin si Edward. Alam niyang kaya naman ito kung sakaling sugurin sila ng grupo ni Gray. Pero hindi niya maiwasang mag-alala. Natigil siya sa pag-iisip na makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Ano yun? Ano nangyayari sa labas? Mula pinto ay humahangos na lumapit sa kanya ang isa niyang tauhan. Napasok tayo, boss. Mukhang tauhan nila Gray. Agad na napamura si Corinne bago hugutin ang baril sa tagiliran niya at ikasayon. Huwag niyong hahayaan na may makatakas kahit isa sa mga yon. Utos niya bago nagsimulang maglakad papalabas ng warehouse. Kami nang bahala rito, boss. Hindi mo na kailangan labasin pa mga yon. Si Kira, na nagkakasan na rin ng baril. Napangisi lang siya bago magsimulang maglakad. That's pathetic, Kira. Ipapakita ko sa kanila kung anong hinahanap nila. Hindi na siya sinagot ng babae at sumunod na lang sa kanya papalabas. Nang tuluyan na silang makalabas sa warehouse ay mas nakita at narinig nila ang palitan ng mga bala mula sa mga lalaking nakatago sa kalapit nilang gubat. Tingin ba nila matatakot ako sa ganito? Aniya sa sarili bago hiramin ang isa pang baril kay Kira at ikasayon. Mula sa pwesto niya ay sumali rin siya sa palitan ng putok ng baril. Halos hindi siya kumukurap sa bawat pag-asinta at walang makikitang bakas ng takot sa kanyang muka. Kilala si Corinne hindi lang sa pagiging successful at mafia boss niya. Kilalang kilala siya sa underground dahil sa pagiging asintado at galing humawak ng baril. Mali kayo ng piniling kalabanin. Aniya sa isipan habang umaasinta. Tumagal ang palitan ng bala ng dalawang panig. Bago maubos lahat ng tauhan ni Gray na sumugod sa kanila. Kagaya ng sinabi niya, walang nakatakas na kahit isa sa mga ito at lahat ay nahuli nila. May iilan din na puruhan sa mga tao niya pero agad din nabigyan ng paunang lunas. Wala namang natamang sugat si Corinne pero labis ang nararamdaman niyang inis dahil sa nangyari. Mukhang seryoso nga talaga ang grupo nila Gray na gantihan siya. Ang mas kinakainis niya lang ay baka katulad na nangyari ang gawin nito sa grupo ni Edward. For Pete's sake, answer your phone! Inis niyang bulalas habang nagmamaneho pabalik sa kanilang bahay. Pagkatapos na naging inkwentro, ay hindi na nagawang mapalagay ni Corinne at agad umalis para kausapin si Edward. Kailangan niya itong balaan pero hindi niya ito makontak. Huminga siya ng malalim. Calm down, Corinne. Don't panic. Don't panic. What? No! I'm not panicking. Ba't naman ako magpapanik? Pagkausap niya sa sarili nang makapag-park siya sa tapat ng kanilang bahay. Ano nga ba ikinapapanik ko? Sigurado akong kayang-kaya ng lalaki niya na protektahan ang sarili niya. He's not a child. At isa pa, mafia boss din siya. Napapikit siya at napasandal na lang sa upuan. Masyado siyang nadala ng eksena kanina at ngayon ay nakailang missed calls na siya kay Edward. At nasa tapat na ulit siya ng bahay nila. Ay, anak ka ng nanay mo. Gulat niyang bulalas nang may kumatok sa bintana sa gilid niya. Agad na bumungad sa kanya ang mukha ni Edward na naghihintay na lumabas siya ng sasakyan. Nababaliw na yata ako. Ano na idadahilan ko ngayon? Tanong niya sa sarili bago makarinig ulit ng katok sa bintana. Wala siyang nagawa kundi ang bumaba ng sasakyan at harapin ang lalaki. May emergency ba? Tanong nito bago ipakita ang siyam niyang missed call sa cellphone nito. May ginagawa ko kaya hindi ko nasagot. Tatawagan na sana kita pero andito ka na. Tila naguguluhan itong sabi. Napairap siya sa hangin. Never mind. May nakalimutan kasi akong file sa kwarto ko. Ipapasuyo ko sana sa'yo kaso ang tagal mo sumagot kaya ako nang pumunta. Tuloy-tuloy niyang pagpapalusot dito na mukhang pinaniwalaan naman ng lalaki. Tumango lang ito sa kanya bago ulit pumasok sa loob
na sinundan naman siya. Anyway, pamilyar ka ba sa grupo nila Gray? Kaswal na tanong niya na ikinatango nito. Oo, may natatanggap kaming pagbabanta sa grupong yun itong nakaraan. Bakit mo natanong? Gulat siyang napabaling dito. Aware pala siya all this time? Sabi na kasi sa'yo ko rin, hindi ka na dapat nag-alala sa isang yan. Aniya sa isipan. Napabuntong hininga siya. Sorry about that. Dinadamay nila ang grupo niyo para makaganti sa akin. Aniya, bago mapahinto dahil sa biglaan nitong pagtigil. Bago ata sa'yo yan. Ang akala ko hindi mo alam ang salitang sorry. Pagbibiro nito na ikinasama ng tingin dito. Tignan mo na. Pagkatapos ko mataranta at mag-alala para sa isang to, ganito pa ang isusukli niya? Inis niyang reklamo sa isipan. Gusto mo bang kamao ko ang ipakilala ko sa'yo? Inis niyang banta sa lalaki na agad nito ikinailing habang tumatawa. Nagbibiro lang ako. Bawi nito bago muling sumeryoso. Pero mag-ingat ka ko rin. Hindi basta-basta ang grupong yun. Kung kailangan mo ng tulong, you can count on me. I'm still your husband after all. Sincero nitong sabi. Saglit naman siyang natahimik habang nakatitig sa mga mata nito na diretso rin ang mariin na titig sa kanya. Muli niyang narinig ang kakaibang lakas ng tibok ng puso niya na nagpabalik sa kanya sa realidad. No thanks, I can handle myself. Masungit na aniya na ikinangiti nito. Agad niya itong inirapan bago lampasan para umakyat sa itaas ng bahay nila kung nasa ng kwarto nito. I won't miss your call next time. Asa kang may next time pa? Pabalik niyang sagot nang hindi ito nililingon. Narinig niya ang mahihina nitong pagtawa na muli niyang ikinairap sa hangin. Alam na alam talaga ng lalaking kung paano ako inisin. Isang linggo pagkatapos noon, ay balik muli sa dating gawi ang dalawa. Hindi sila halos nagkakaabutan sa bahay dahil sa pareho nilang pagiging abala. Hindi na naman na naulit ang nangyaring pag-raid ng grupo ni Gray sa grupo ni Corinne. Pero patuloy pa rin ang palihim na pagsunod sa kanya ng mga ito. Siya tong nagsabing wag akong malate pero siya tong wala pa. Bulong ni Corinne habang inip na naghihintay sa asawa. Maaga siyang pumunta sa restaurant kung saan sila magdi-dinner kasama ang mga magulang nila. Maaga siya para kahit papaano ay magmukha silang sabay pumunta ni Edward dahil palagi itong maaga sa mga ganitong ganap. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ang lalaki. Darating na ang mga magulang nila pero wala pa rin itong paramdam. Hindi naman siguro siya nakalimot, no? Ayoko pa naman mag-isang ma-hot seat mamaya pagdating nila mami. Ay, asa na ba lalaking yun? Aniya, habang nagpapabalik-balik ng tingin sa pinto ng restaurant at sa cellphone niya. Tawagan ko na ba siya? Pero baka kung ano namang isipin nun. Bakit kasi hindi man lang siya mag-update? Natigil siya sa pagsasalita ng magring ang cellphone niya. Agad niya itong sinagot nang makita ang pangalan ni Edward sa screen. Bakit ang tagal mo? I'm on my way. Pagputol nito sa kanya bago agaran na patayin ang tawag. Aba talagang pinatayin niya ako? Tumawag pa siya kung bababaan niya rin lang pala ako. Inis niyang sambit bago inilapag ang cellphone sa kaharap na table. Ilang beses niya nang sinumpa ang asawa sa isip habang naghihintay. Bago sabay na dumating ang mga magulang nila at lalong nainis si Corinne sa asawa dahil sa tagal nitong dumating. Siya tuloy ang sumalo sa napakaraming tanong ng mga ito tungkol sa pagsasama nila bilang mag-asawa. Nako, pareho pa kayong workaholic ni Edward. Paano kayo makakabuo niyan? Tanong ng mama ni Edward na ikinasamid niya. Pilit siyang umiti sa mga ito. Masyado pa naman pong maaga para ron, tita. Kinikilala pa rin namin ang isa't isa. Hayaan nyo nga munang mag-enjoy sila sa pagsasama nila. Wala pa rin naman silang isang taong kasal. Komento naman ng tatay niya na ikinangiti niya rito. At wala rin naman kaming balak na patagalin ang pagpapanggap na to. Dagdag niya sa isipan. Makakapag-enjoy pa rin naman sila kapag may anak na. Mas sasaya pa ang pagsasama nila kung may baby na. Sabat naman ng mami niya na agad niyang ikinangawi. Ilan pala ang plano niyong anak ko rin? Malaking ngiting tanong nito na tuluyang nagpaubos sa kanya. Agad naman siyang binigyan ng tubig ng mga ito.
Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ng mami niya na ikinatango niya lang. Maayos siguro ang pakiramdam ko, kundi anak ang pag-uusapan ngayon. Sabat niya sa isipan. Binibigla niyo naman kasi ang bata. Huwag niyo sila madaliin. May tamang panahon para sa lahat ng bagay at malalaki na ang mga yan. Hayaan niyo sila magdesisyon. Komento naman ng tatay ni Edward. Hindi naman sa minamadali namin sila. Ang amin lang gusto na namin magkaapo. Hindi naman na tayo bumabata, no? Sabat ng asawa nito. Nanatili namang tahimik si Corinne at hindi na sinubukang sumingit. Nang magsimula, nang magbigay ng kanya-kanyang opinyon ng mga ito. Nasaan na ba kasi ang lalaking yun? Magkakaroon na ng away at lahat dito, wala pa rin siya. Inis na sambit niya sa isipan habang nakabaling sa kanyang cellphone. Oh, ayan na pala si Edward. Bakit hindi na lang natin siya tanungin? Agad na napaangat ng tingin si Corinne nang marinig yon. Sa wakas, dumating na rin ang hari. Agad nagtama ang tingin nila ng lalaki. Malaki ang ngiti nang pumasok si Edward habang papalapit sa pwesto nila. Nakuha niya pa talagang umiti pagkatapos niya akong bigla na lang babaan ng tawag kanina? Inis niyang bulong sa sarili bago mapabaling sa nakabandage na kamay nito. Agad na nangunot ang noo ni Corinne. Wala siyang naalala na nakabandage ang isang kamay ng asawa. Gayong nagkita sila ng umaga sa bahay nila. Pasensya na po, ngayon lang ako. May inasikaso lang na trabaho. Ani Edward nang makalapit na sa pwesto nila. Nagmano at bumeso ito sa mga magulang nila bago dumiretso sa kanyang tabi. Maupo ka na muna, iho, at kumain. Ayan na nga ba ang sinasabi ko? Masyado talaga kayong workaholic mag-asawa. Sinundan niya ng tingin ng lalaki hanggang sa maupo ito sa tabi niya na agad din siyang binalingan. I'm sorry for making you wait. At yung kanina, hindi ko sinasadya na mababaan ka ng tawag. Paghingi nito ng tawad pero wala na yun sa isip niya. Ang kaninang inis niyang nararamdaman ay tuluyan ng naglaho. Inismira niya lang ito bago muling bumaling sa kamay nitong nakabenda. Ano nangyari sa kamay mo? Diretso niyang tanong. Hindi na pinansin ang paghingi nito ng tawad. Napabaling din ang binata sa kamay nitong nakabalot ng benda. Sasabihin ko sa'yo mamaya pagkatapos ng dinner. Bulong nito sa kanya. Hindi naman na siya kumibo at bumaling na lang sa mga magulang nila nang muli itong magtanong. Total, nandito ka na naman na Edward. Ikaw na ang sumagot sa amin at mukhang nahihiya ang asawa mo. Ang sabi ng ina nito. Saglit na binalingan ni Edward ang asawa bago nakangiting tumango. Ano ba ang tanong niyo kay Corinne, ma? Tinatanong namin kung ilan ba ang plano niyong anak dahil sabik na kami magkaapo. Patuloy ng mami ni Corinne bago sabay na humagikik ang dalawang nanay. Palihim niyang siniko si Edward. Umayos ka ng sagot. Ang totoo po niyan, hindi pa namin napag-uusapan niya ni Corinne. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko sana ng 5 para makabuo agad ako ng basketball team. Malawak ang ngiti nitong sagot. Peke namang tumawa si Corinne habang matalimang tingin na binigay sa asawa. Nagbibiro lang po siya. Mapagbiro po talaga itong si Edward, di ba? Oo naman, nagbibiro lang ako, ma. Siyempre, kung ilan lang ang kaya at gusto ng mahal kong asawa, kampante na ako. Pagbawi nito, matapos niya itong pandilata ng mata. Talent talaga ng isang to magpanggap. Masyado siyang magaling sa mga ganito. Aniya sa isipan. Muling nagpatuloy ang usapan habang kumakain sila. At pilit niyang ibahin na ang usapan dahil hindi niya na kaya ang pagiging plastic ng asawa sa mga magulang nila. Habang kumakain, ay hindi maiwasang sulyapan ni Corinne ang nakabendang kamay nito. Hindi man sabihin ng lalaki, may ideya nang tumatakbo sa isip ni Corinne sa kung ano nangyari sa kamay nito. Buong dinner, hindi siya mapakali dahil gusto niyang makumpirma kung tama nga ba ang hinala niya. Kaya nang makaalis na ang mga magulang nila, agad niyang hinila ang lalaki para makausap. Aray, teka, wag mo hawakan ng braso ko, masakit ha. Pagdaing nito, na agad niyang kinatigil at ikinabitaw dito. Don't tell me may tama ka rin ng bala. Please lang.
Sagot nito kaya napabuntong hininga siya. Umuwi muna tayo sa bahay na tayo mag-usap. No, let's go to my car. May dala akong first aid kit. Aniya, bago na una, sa sariling kotse para kunin ang first aid sa compartment ng sasakyan niya. Sumunod din naman si Edward na iniinda pa rin ang sugat na natamo. Agad naman binigyan ng paunang lunas ni Corinne ng lalaki pagpasok nila ng kotse niya. Tama nga ang hinala ko ang grupo na naman nila Gray ang nasa likod nito. Aniya, nang makumpirma ang hinala. Ayon kay Edward, ay buong araw silang binuntutan ng tauhan ni Gray. Inakala nito na walang gagawin ng mga ito bukod sa pagsunod katulad ng mga nakaraan. Kaya gano'n na lang ang gulat nito nang paulanan ng kotse nito ng bala ng baril. Napabuntong hininga si Edward. Hindi ko inaasahan na tatargetin nila ako habang mag-isa kanina. Hindi ba uso sa iyo maging alerto? Masyado kang kampante, para kang baguhan. Paninermo niya habang ginagamot ang braso nitong may daplis ng bala. Dumaing naman ito nang dumiin ang pagdampi niya ng bulak sa sugat nito. Alam kong sobra kang nag-alala sa akin, pero pwede bang dahan-dahan lang, masakit eh. Napataas naman ang kilay ni Corinne at mas diniina ng pagdampi sa sugat nito. At sino nagsabing nag-aalala ako sa'yo? Ginagamot lang kita dahil ayoko masabihang pabayang asawa. Sumilay naman ang isang mapaglarong ngiti sa labi ni Edward. Doon lang nag-sink in ang huling sinabi niya. Agad siyang nag-iwas ng tingin dito. Tigilan mo ako sa pangiti-ngiti mong yan ah. Kahit naman sino mapapangiti kapag may maganda at maarugang asawa. Pambobolo nito bago bahagyang ilapit ang muka sa kanya. Salamat asawa ko. Hindi naman maipinta ang mukha ni Corinne habang tinititigan ng lalaki. Gusto mo bang sa labas matulog mamaya? Agad itong umayos sa pagkakaupo. Sabi ko nga tatahimik na ako. Inismira niya lang ito bago bumalik sa paggagamot sa braso nito. Kahit kailan talaga hindi makausap ng matino ang isang to. Aniya sa isipan bago tapusin ang paggagamot dito. Paniguradong babalikan ka ng grupo nila Gray. Pambasag niya sa katahimikan habang nililigpit ang mga gamit niya. Sigurado yan. Pero sinabihan ko na rin ang grupo ko tungkol sa nangyari kanina. Kaya mas handa na ako. Kami, sa mga posibleng mangyari. Huwag kang mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan para tigilan nila tayo. Huwag mo sabihing i-raid mo rin ang hideout nila. Tanong nito na agad niyang ikinatango. Yun lang naman ang paraan para matahimik sila. Kung gusto nila ng gulo, bibigay ko ang gusto nila. Natigil siya sa pag-aayos ng hablutin nito ang kamay niya. Dahilan, kaya napataas siya ng tingin dito. Delikado ang plano mong yan, Corinne. Seryoso nitong sabi na ikinabuntong hininga niya. Pero alam mong hindi madadaan sa matinong usapan lang ang away na to sa pagitan ng grupo namin. At isa pa, inunahan naman nila kami. Mas may dahilan na ako para ituloy ang binabala ko. Nangunot ang noon nito. Anong ibig mong sabihin? Pinasok ang kuta niyo ng grupo nila Gray? Bahagya siyang tumango. Nahuli rin namin lahat ng tauhan nila. Sagot niya, bago mapatigil ng matitigan ang mukha nito. Sandali, may sugat ka sa labi. Wala sa sariling hinawakan niya ang labi nito bago sila kapwa matigilan na magtama ang kanilang tingin. Nakita niya ang pagbaba ng tingin nito sa labi niya. Shit, ano bang ginawa ko? Bakit kumikilos ng mag-isa ang kamay ko? Sermon niya sa sarili sa isipan bago agad na mapabitaw sa pagkakahawak sa labi ng lalaki at mag-iwas ng tingin. Pinapantasya mo na naman ang labi ko? Pabirong banat nito na agad niya ikinairap. Ang kapal talaga ng mukha mo. Lumabas ka na nga. Gamutin mo na lang mag-isang sarili mo. Marahan itong tumawa bago umayos ng upo. Sasabay na ako sa'yo pa uwi. Wala akong dalang sasakyan. Gagawin mo pa akong driver ngayon? Aniya, pero isang malawak na ngiti lang ang sinukli nito sa kanya. Magbabayad naman ako. Sambit nito bago humisi. Nang halik nga lang, ilan bang gusto mo? Sabihin mo lang, willing naman ako ibigay. Ngumiwi siya at inambahan ito ng suntok. Gusto mong masaktan? Tinawanan lang siya ng lalaki bago ito mag-seatbelt.
Sa huli, wala rin siyang nagawa kundi isabay ang asawa niya pa uwi. Natahimik lang naman buong biyahe dahil nakatulog na sa passenger seat. Muli niyang naalala ang mga daplis ng bala na natamo nito sa mag-isang engkwentro nito sa grupo nila Gray. Kailangan niyang may gawin na paraan dahil paniguradong magpapatuloy lang sila sa ganito kundi siya kikilos. Ganun ba siya kapagod at nakatulog agad siya? Tanong niya sa sarili at isinara ang nakangangan nitong bibig na agad niyang pinagsisihan dahil muling nagawi ang tingin niya sa labi nito. Umayos ka, Corinne. Wag na wag mong titingnan ng mapang-akit na labi ng lalaking yan. Babala niya sa sarili habang pilit na tinutuon sa daan ang tingin. Kasalanan to ng lalaking to. Bakit ba kasi kung ano-anong kahalayan na lumalabas sa bibig niya? Irita niyang sabi habang ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso niya ngayon. Hindi niya alam pero hindi talaga siya masanay sa mga birong gano'n ng asawa. Kakaiba naman kasi ang mga biro ng isang to. Walang kahit isang nakakatawa. Aniya sa isipan at nag-focus na lang sa pagmamaneho. Sa paglipas muli ng panibagong linggo, madalas pa rin na sabay kumain ng dalawa na naging kagawian na rin ng mag-asawa, lalo na at palaging pinagluluto ni Edward si Corinne. Kahit na naging abala ang babae sa pagpaplano sa gagawin nilang paglusob sa kuta ng grupo nila Gray, habang pinaplano naman ni Edward na back up pa ng asawa nang hindi nito alam. I hate this. Bakit ba ayaw mong umayon sa akin? Rinig ni Edward na sambit ng asawa pagpasok niya sa kusina. Anong ginagawa mo? Tanong niya nang makalapit sa likod nito. Ay, anak ka ng itlog. Gulat nitong bulalas bago masama ang tingin siyang nilingon nito. Sa pagkakaalam ko, anak ako ng nanay ko, hindi na itlog. Haha, nakakatawa. Sarkastikong sabi nito. Ano namang ginagawa mo rito? Hindi ko alam na bawal na pala akong pumasok sa kusinang to. Pagbibiro niya, ngunit mukhang hindi natutuwa sa kanya ang babae. May naamoy kasi ako na susunog, titignan ko sana. Dagdag niya, bago balingan ng kawali sa lutuan, na ngayon ay may sunog na itlog. I'm still learning, don't judge me. Saka hindi naman sunog yan, no? Pagtataray nito, na ikinakamot niya na lang ng ulo. Hindi raw sunog, pero halos mangitim na ang kawali. Aniya sa isip, bago nakangiting nailing. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Dapat tinawag mo na lang ako kung gusto mo ng fried egg, ipagluluto naman kita. Aniya, bago tanggalin ang kawali sa lutuan. No thanks, kaya nga ako nag-aaral magluto, para hindi na ako umasa sa'yo. Paano na lang kapag napasa na ang annulment natin? Kailangan ko matutong magluto kung ayaw ko magutom. Litanya nito habang kumukuha na naman ng itlog sa ref. Saglit naman siyang natahimik habang pinagmamasdan ng babae. Hindi niya maintindihan ang sarili pero hindi niya gustong nababanggit ito ang tungkol doon. Akin na, tuturuan na lang kita. Kung ayaw mo lutuan kita. Hindi na kailangan. Hindi niya na ito pinatapos sa pagsasalita at kinuha na lang ang hawak nitong itlog bago magsalang ng panibagong kawali. Hinaan mo lang ang apoy para hindi masunog agad. Hintayin mo rin na uminit muna yung pan bago mo ilagay yung itlog. Pagtuturo niya rito, bago gawin ang sinabi. Pinanood naman siya ni Corinne sa ginagawa niya habang tahimik lang na nasa gilid. Palihim niya itong sinusulyapan at sa hindi niya malamang dahilan, ay bumibilis ang tibok ng puso niya dahil sa lapit nito. Ako na, kaya ko na. Ang tila excited na sabi nito bago siya gumilid para bigyan daan ito sa lutuan. Hindi na malaya na nakangiti na siya habang pinapanood ang dalagang mahinang binibigkas sa mga sinasabi niya kanina. Teka, dumikit na naman siya. Tarantang sabi nito. Bahagya naman siyang lumapit sa asawa at mula sa likod nito ay hinawakan niya ang kamay ng babaeng nakahawak sa syanse. Dahan-dahanin mo lang. Madudurog lang yan kung pupwersahin mo. Aniya rito habang tinutulungan nito. Hindi naman kumibo si Corinne, naramdam niya ang pagkagitla at tila pagka-estatwa nito sa kinatatayuan. Nakailang ulit pa silang nagprito ng itlog bago ma-perfect ng babae. Nalabis naman ang kasiyahan.
Ngayon lang ako naka-perfect na luto ng itlog. Hindi ko tuloy alam kung kakainin ko ba siya o hindi. Namomroblema nitong sabi. Bahagya naman siyang natawa habang pinagmamasdan nito na parang batang first time magluto. Anong nakakatawa? Biglang pagsusungit nito nang mapansin siya. Agad siyang nagtikom ng bibig at umiling sa asawa. Natapos ang araw na yun na puro itlog ang naging ulam nila dahil sa dami ng pinagpractice ni Corinne. Kinabukasan ay hindi na nagpang-abot ang dalawa sa bahay dahil pareho silang may importanteng pinuntahan. Sigurado ka na ba sa plano natin, Ed? Hindi ba magagalit ang asawa mo kapag nangialam tayo? Tanong sa kanya ng kanang kamay niyang si Lawrence habang nasa loob sila ng van at naghihintay sa kadil nila ngayon. Magagalit siya, pero sa akin naman hindi sa inyo. Ngisi nitong sabi bago sumeryoso. Isa pa, hindi ko kaya manahimik na lang at walang gawin. Responsibilidad ko pa rin si Corinne. Mukhang lumalambot ka na ata sa asawa mo, Ed. Nakakapanibago. Komento ba nito na ikinangisi niya? Kailan ba ako lumambot? Sinabi ko na sa'yo na responsibilidad ko si Corinne. Ayoko maging pabayang asawa. Bahagya rin itong napangisi sa kanya. Di pa rin talaga ako masanay kapag naririnig kita magsalita ng ganyan. Parang nakaraan lang halos idamay mo kami sa inis mo dahil sa sapilitang pagpapakasal na yan. Nagkibit balikat siya rito. Nagbago na ang isip ko. Hindi naman pala kasing sama ng iniisip ko noon ang pagpapakasal. Sagot niya habang nakangiti. Totoong hindi talaga niya gusto una pa lang ang ideya ng pagpapakasal. Kaya ilang beses niya itong tinanggihan. Pero ngayon na nakakasama niya si Corinne bilang asawa niya, tingin niya ay hindi naman pala ito ganun kasama. Kahit na madalas pa ang pagtatalo nila kaysa ang pag-uusap ng matino. May report na rin pala galing sa mga tauhan nating sinusundan ng grupo nila Gray. Ayon sa kanila, sinusundan pa rin ng mga tauhan nito si Corinne. Pero mukhang aware naman ang asawa mo dahil may nakabuntot din siyang mga tauhan niya. Marahan siyang tumango rito at pinaglalaroan ng wedding ring niya. Ipinagpatuloy lang nila ang pagsunod. I-report agad nila sa akin kung may pagbabago ba sa kilos ng grupong yon. Copy that, boss. Sagot ni Lawrence na saglit na may kinausap sa suot itong device sa tenga. Nandito na ang leader ng Scorpion. Hinihintay kanya sa loob. Napabuntong hininga naman siya bago lumabas sa van na sinasakyan kasunod si Lawrence. May malaking deal siya dapat na maklose ngayon. Pero okupado ang isip niya sa kalagayan ng kanyang asawa. Andito na pala ang bagong kasal nating mafia. Bungad sa kanya ni Cinco, ang leader ng katransaksyon niyang grupong Scorpion. Hindi ko talaga gusto ang presensya ng isang to. Aniya sa isipan bago huminto sa tapat nito. Hindi ka pa rin nagbabago, Cinco. Aniya sa seryosong tono. Malawak naman itong umisi sa kanya. Ikaw, mukhang maraming nagbago. Huwag mo sabihing under ka na ng asawa mo. Sumilay rin ang isi sa labi niya. Hindi ko alam na masyado ka palang interesado sa buhay ko. Sakto lang. Lahat naman siguro magiging interesado kung bigla ang nagpakasal ang dalawang magkaaway sa underground. Nakakapagtaka lang. Nagkibit balikat naman siya rito bago maglakad papunta sa hilera ng mga armas. May punto ka naman. Pero gano'n naman talaga, di ba? Nagsisimula talaga sa away ang lahat. Aniya, bago magkasa ng baril habang sinusuri ito. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig? Sabat nito bago malakas na tumawa. Hindi na dinugtungan ni Edward ang pag-uusap nila at tumutok na sa deal nila dahil tila hindi siya mapakali. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-uusap tungkol sa negosasyon nang lumapit sa kanya si Lawrence para bumulong. Boss, may emergency tayo. Bulong nito na ikinahinto niya sa pagsasalita. Makahulugan siyang tiningnan nito kaya saglit siya nagpaalam kay Cinco. Anong emergency ang sinasabi mo? Agad niyang tanong dito na makalayo sila sa mga kausap. Tungkol sa raid na gagawin ng grupo nila Corinne. Nagsimula na sila ngayon. Ngayon? Ba't ngayon lang ito na-report sa akin? Bahagya itong yumuko. Ngayon ko lang din nalaman. Paano na? Anong plano?
Saglit na natahimik si Edward bago mariin na mapapikit. Pupuntahan ko si Corinne. Ikaw na magpatuloy ng transaksyon. Sagot niya na ikinatangulang nito bago sumunod sa kanya nang maglakad siya pabalik kung nasa ng kausap na si Cinco. Shall we continue? Saan nga ba tayo natapos? Tanong nito paglapit niya. Pasensya na Cinco, pero may emergency akong kailangan puntahan. Ang kanang kamay kong si Lawrence na magpapatuloy ng negosasyon. Huwag ka mag-alala, mas maalam siya sa impormasyon ng mga items. Diretso ang sabi niya bago balingan si Lawrence sa tabi niya. Bakas naman ang pagkalito at pagkabigla sa mukha nito bago sarkastikong umisi. Aalis ka sa gitna ng negosasyon? Hindi ko yata matatanggap yan, Edward. Mataman niya itong tiningnan. Ikaw ang bahala. Wala na akong oras para makipag-usap. Kailangan ko na umalis. Narinig niya ang sarkastikong pagtawa nito. Alam mong kapag umalis ka tapos na ang deal natin. Hindi naman niya ito nilingon. Gawin mo ang gusto mo, pero kailangan ako ng asawa ko. Aniya, bago magdire-diretso papalabas ng lugar. Pagkasakay sa kanyang kotse, ay agad itong matuli na pinatakbo ni Edward. Bago tawagan ng tauhan niya para ipaalam ang backup plan nila sa grupo ni Corinne. Habang nasa daan, ay hinahanda na niya ang baril na gagamitin niya. Alam niyang magagalit sa kanya si Corinne pagkatapos ng gagawin niyang to. Pero gusto niya makasiguro na walang mangyayaring masama sa asawa. Bahala na. Ang mahalaga, ngayon ay makaabot ako. Bulong niya sa sarili bago matulin pang pinatakbo ang sasakyan. Sa kabilang banda naman, ay nakikipagpalitan na ng bala ang grupo ni Corinne sa grupo nila Gray. Sakutan ng mga ito pagkatapos nila itong lusubin. Boss, may mga napuruhan na sa mga tao natin. Ani Kira, habang nakatago sila sa isang sulok. Malutong na napamura si Corinne bago magkasamuli ng baril. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kahanda sila Grace sa pagsugod natin. Anong plano, boss? Ganun pa rin. Walang magbabago sa plano natin. Marami na rin namang nalaga sa grupo nila. Aniya, kaya tumango ito. Nang muli silang paputukan sa pwesto nila, ay agad silang lumabas para makaganti rin ang pagputok. Doon na sila muling naghiwalay ni Kira. Kailangan kong mahanap kung nasan si Gray. Aniya sa isipan bago pumasok sa isang gusali. Hindi katulad sa labas ay mas tahimik sa loob kaya mas naging alisto si Corinne. Mas delikado kapag ganito katahimik ang paligid. Ako ba ang hinahanap mo? Isang boses ang nagpatingala sa kanya sa ikalawang palapag ng gusali. As expected, nandito ka nga. Still scared to face me, Gray? Tanong niya rito. Ang ngisi sa labi ng babaeng nagngangalang Gray ay agad naglaho bago ito magkasa ng baril at paulanan siya ng putok sa ibaba. Who do you think you are para matakot ako? Galit nitong singhal sa kanya. Agad namang nagtago sa isang sulok si Corinne. Then why are you here inside? Puro pananakot lang ba ang kaya mo? At hindi mo ako kayang harapin? Tumigil ito sa pagpapaputok bago umalingaw-ngaw ang tawa nito. Masyado talagang mataas ang tingin mo sa sarili mo, Corinne. Na lalong ikinakukulo ng dugo ko. Sabi nito. Mula sa pwesto niya, ay pilit niyang pinakiramdaman kung nasa na ang babae. Dahil base sa direksyon ng tinig nito, ay pababa na ito sa unang palapag. Hindi ka talaga marunong madala. Hindi pa ba sapat sa'yo na isang beses ko nang pinataob ang grupo mo? Pagkausap niya rito, bago pa ulanan ng bala ang hagdan, nang makita niyang pababa na ito. Sinwerte ka lang na isang beses? Tingin mo swerte ka na lagi? Gumanti rin ito ng pagpapaputok, bago niya narinig ang yabag nito papalapit. Ngayon natin subukan ang swerte mo. Harapin mo ko. Muli siyang nagkarga ng bala sa baril bago yun kinasa at lumabas nang nakatutok sa babae ang baril na hawak. Alam nating pareho na hindi lang swerte ang nasa panig ko. Ngisi niyang sambit habang naglalakad papalapit dito. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Mayabang ka pa din. Dahil may ipagmamayabang naman ako. Ang nanunuyang sabat niya. Alam mo, papalampasin ko sana ang pagsunod at panloloob yung sakutan namin.
Ang kaso lang, nandadamay ka ng taong labas naman sa away na to. Madrama siya nitong tiningnan, na tila ay inosente ito. Hindi ko naman talaga dapat idadamay ang asawa mo, kundi niya lang ako pinagbantaan. Agad na nangunot ang noo niya. Hindi niya alam ang sinasabi nito. Wala sa akin nabanggit na ganito si Edward. Aniya sa isipan. O bakit parang nabigla ka? Ang akala mo ba kikilos kami ng walang rason? Hindi naman kami ganun kasama para gawin yun. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bagong muling umisi. Masyado na atang humahaba ang usapan natin. Tapusin na natin to, Gray. Naging seryoso naman ang itsura nito habang nakatutok din sa kanya ang hawak na baril. Paano mo ba to gustong tapusin? Sabay nating kakalabitin ng gatilyo? Hindi na nito natapos ang sasabihin nang paputukan niya ito at dumapli sa pisngi ng babae. Bakas ang pagkabigla sa mukha nito. Agad ding gumanti sa kanya ngunit hindi siya natamaan. Hindi ka talaga patas lumaban, Corinne! Singhal nito sa kanya. Lalong lumawak ang ngisi sa labi niya. Mas hindi ka patas lumaban. Aniya, bago tumagilid para asintahin ang tauhan ni Gray, nabalak sana siyang paputukan mula sa kanilang gilid pero naunahan niya na ito. Muntik na siya ron. Kung hindi niya nakita ang palihim na pagsenyas ng babae sa gawing yon, ay baka natamaan na siya ng bala. Saktong pagbaling niya kay Gray, ay nakita niya ang pagkalabit nito ng gatilyo ng hawak nitong baril. Hindi siya agad nakapag-react, pero bago pa man siya makapagpaputok din, ay may humarang na sa harapan niya na siyang nakipagpalitan ng putok sa babae. Edward? Bulalas niya dahil kahit nakatalikod dito sa kanya ay kilala niya ito. Hindi na nasundan ang palitan ng putok ng baril, kaya agad siyang nagtaka. Pakialamero ka talaga, Edward. Nahihirapang sabi ni Gray bago bumagsak ang katawan nito. Edward, anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na? Hindi niya natapos ang sasabihin ng bigla itong napaluhod. Agad nanlaki ang mga mata ni Corinne bago lapitan ng asawa at suriin. Kumalabog ang dibdib niya. May tama ka ng bala. Bulalas niya nang makita ang pagmansya ng dugo sa puti nitong polo. Ayos lang ako. Medyo malapit lang sa bituka. Nakangiwing pagbibiro nito. Seryoso ako, Edward. Ano bang naisip mo at ginawa mo yun? Hindi niya na mapigilan ng galit na nararamdaman. Kahit na doble na ang kabog ng dibdib niya dahil sa pag-aalala. Diretso itong tumingin sa kanya. Kung di ko yun ginawa, ikaw matatamaan. Mabuti na lang at nakaabot ako. Sambit nito bago bahagyang umiti at tuluyang nawala ng malay. Edward! Edward, ano ba? Huwag mo akong binibiro ng ganito. Tarantang aniya habang sinusubukang gisingin ng lalaki, ngunit wala na talaga itong malay. Ramdam ni Corinne ang panginginig ng kamay niya bago kunin ang cellphone sa bulsa. Send back up right now. Kailangan kong dalhin sa ospital si Edward. Sigaw niya nang sumagot ang tauhan niya sa tawag. Pagkababa ng tawag ay muli niyang binalingan ng asawa. Edward, please stay with me. Dadalhin kita sa ospital kaya kumapit ka lang. Nanginginig ng boses niya na sambit bago maramdaman ang sunod-sunod na pagtulo ng luha niya. Ilang saglit pa ay dumating na rin ang mga tauhan niya na agad siyang tinulungan para maisakay sa sasakyan si Edward at madala sa ospital. Hindi na makausap si Corinne na hindi umalis sa tabi ng asawa habang hawak-hawak ang kamay nito. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng insidente ay nanatiling walang malay si Edward habang hindi naman umalis sa tabi niya si Corinne na halos sa ospital na rin tumira. Corinne, iha, magpagaling ka naman. May tama rin ang kamay mo. Kailangan mo magpahinga. Ilang araw ka nang walang matinong pahinga. Nag-aalalang sambit ng mami niya. Ayos lang po ako, mami. Gusto ko nandito ako kapag nagkamalay si Edward. Mahina ang boses niya. Napabuntong hininga naman ito. Alam mong hindi matutuwa si Edward kung makikita kanyang ganito. Hindi na siya sumagot.
Sa ilang araw na nasa ospital sila, ay walang palya ang pagbisita ng mga magulang nila. At bawat araw rin siyang sinasabihan ng mga ito na magpahinga. Paano anak? Mauna na muna kami? Babalik na lang kami bukas. Huwag mong kalimutang kainin ang pagkain mo. Bilin pa ng mga ito na ikinatango niya lang. Hinatid niya lang sa labas ang mga magulang at muling bumalik sa pwesto sa tabi ni Edward. Hinawakan niyang muli ang kamay nito. Umaasang anumang oras ay gumising na ang asawa. Hanggang ngayon sinisisi pa rin niya ang sarili sa nangyari na ito. Naging iyakin na ako. Bulong niya sa sarili nang maramdaman na naman ang pagdaos-dos ng luha sa kanyang pisngi. Habang nakatingin sa walang malay na asawa. Kasalanan mo to eh. Bakit ba kasi ang tagal mong gumising dyan? Halos 1 linggo na. Namimiss ko na ang luto mo. Namimiss na kita. Dugtong niya sa isipan na hindi niya maisatinig. Sa halos 1 linggo nilang pananatili sa ospital, ay maraming realization si Corinne, lalo na sa nararamdaman niya para sa binata. Pero hindi niya pa rin ito maamin sa sarili. Hindi niya alam kung ilang minuto pa siyang tahimik na umiiyak sa tabi nito bago tuluyang makatulog nang hindi niya namamalayan. Naalimpungatan lang siya nang maramdaman ng may marahang humahaplos sa buhok niya. Aray! Baliin mo ba kamay ko? Reklamo ng boses matapos niyang hulihin ang kamay nito at pilipitin pagbangon niya. Edward? Gulat niyang sambit sa asawa niyang ngayon ay nakaupo na sa kama. Binitawan na niya ang kamay nito. Totoo bang gising ka na? O nananaginip pa rin ako? Ganyan mo ba ako kamis para mapanaginipan mo pa? Mapagbirong banat nito na nagpangiwi sa kanya. Gising ka na nga. Ang mahina niyang bigkas bago tumayo at hagka nito. Gising ka na. Totoong gising ka na. Hindi niya mapigilang muling lumuha dahil sa saya habang yakap-yakap ito na tila ikinabigla naman ng lalaki. Bakit ka umiiyak? Mahina nitong tanong dahil sa pagkabigla sa inasta ng asawa. Kasalanan mo to. Bakit ngayon ka lang gumising? Hindi mo alam kung gaano ako katakot habang tulog ka. Tuluyang natahimik si Edward dahil sa paggiyak niya hanggang sa maramdaman niya ang marahang pagyakap din ito sa kanya. Sorry kung pinag-alala kita, hindi na yun mauulit. Mahinahon itong sabi habang marahang tinatapik ang likuran niya. Hindi na niya namalayan kung ilang minuto ang tinagal ng yakapan nila bago siya kumawala sa pagkakayakap dito. Doon lang siya nahimasmasan sa ginawa na agad niyang ikinatahimik. Ano bang ginagawa mo, Corinne? Kigising lang ng tao, iniiyakan mo na agad. Panenermo niya sa sarili sa kanyang isipan. Kanina ka pa ba gising? Pambabasag niya sa katahimikang saglit na bumalot sa kanila. Halos 2 oras na rin. Nabisita na rin ako ng doktor habang natutulog ka. Bahagya itong umiti sa kanya. Ilang araw ka bang hindi natulog at grabe ka makahili kanina? Hindi kaya ako humihili kapag natutulog? Agad niyang depensa na lalong ikinangiti ng lalaki. Ayan, nagsusungit ka na ulit. Mas gusto ko yung ganyan kaysa umiiyak ka. Ang sabi nito na ikinairap niya sa hangin. Tatawagan ko muna sila tita para ipaalam na gising ka na. Aniya, bago umambang tatayo sa kinauupuan, ngunit nabigla siya nang hawakan ni Edward ang kamay niya. Hindi na kailangan. Galing na rin sila dito kanina. Nangunot ang noo niya. Gaano ba ako katagal natulog at parang ang dami yatang nangyari? Bahagya itong natawa bago bahagyang ngumiti. Salamat ko rin sa pag-aalaga sa akin habang wala akong malay. Napatikhim naman ng babae dahil sa biglaan itong pagpapasalamat bago mag-iwas ng tingin. Binibigyan lang kita ng pabor dahil liligtas mo naman ako. Ayoko lang magkautang na loob, kahit na hindi ko naman hiningi ang tulong mo. Galit ka ba? Nagtaas siya ng kilay at binalingan ito. Ano sa tingin mo? Muntikan ka na kaya mamatay? Edward, hindi mo alam kung gaano kami nag-alala sa'yo. Ngumiti ito sa kanya.
Mukha ngang sobrang nag-alala ka at namumugto pa yung mga mata mo. Biro nito na ikinasama ng tingin niya sa lalaki. Pero buhay pa rin naman ako, kaya wala na kayong dapat ikapag-alala. Muling nagbalik ang inis niya dahil sa sinabi nito. Binawi niyang muli ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Paano kung namatay ka? Hindi ka ba nag-iisip, Edward? Hindi mo na dapat ginawa yun. Pwede bang hindi ko yun gawin? Responsibilidad pa rin kita, Corinne. Saglit naman siyang natahimik dahil ibang inaasahan niya magiging dahilan nito. Yun lang ba yun? Responsibilidad niya ako kaya niya ako niligtas? Ang tila bigo na tanong niya sa isipan bago mailing sa sarili. Pero hindi mo na kailangang ibuwis ang buhay mo para sa akin. Paano kung napuruhan ka? Ilalagay mo ba talaga sa alanganin yung buhay mo para lang sa akin? Saglit itong hindi nakasagot agad at mariin siyang tinitigan bago marahang tumango. Yes, because you're my wife. Asawa pa rin naman kita kahit sa papel lang. Tugon nito. Sa hindi may paliwanag na dahilan, may kung anong gumuhit sa puso niya dahil sa sinabi nito. Mapait siyang umiti. Tama ka. Mag-asawa lang naman tayo sa papel. Maghihiwalay rin naman tayo kaya hindi mo kailangan gawin ang bagay na yon, Edward. Mapakla naman itong tumingin sa kanya bago mailing. Masakit ka talaga magsalita, Corinne. Palagi mo na lang ba ipamumukha sa akin na kasal lang tayo sa papel at maghihiwalay rin tayo? Hindi maintindihan ni Corinne kung bakit ganito ang inaasta ng asawa. Dahil yun naman ang totoo. At sa'yo na nga rin ang galing. Asawa mo pa rin ako kahit sa papel lang. Nanatili ang mariin at seryoso nitong tingin sa kanya. Paano kung hindi ako pumayag na makapaghiwalay sa'yo? Kumabog ang dibdib niya bago litong tiningnan ng asawa. Anong sinasabi mo? May kontrata na tayo, Edward. Hindi ko pinirmahan ang kontrata ko rin. Tuluyan na siyang natigilan at napaawang ang bibig. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito dahil hindi rin niya chinek kung napirmahan nga ba ng lalaki ang kasunduan nila. Sinadya ko talagang hindi pirmahan ng kontrata dahil pakiramdam ko, may iba na sa nararamdaman ko. May iba na sa tuwing kausap kita. Sobrang nasanay na ako sa presensya mo. Kahit sa pagkain gusto ko ikaw ang kasabay ko. May iba na ko rin. Tingin ko nahulog na ako sa'yo. Hindi nakatingin sa kanya si Edward pero ang bawat binitiwan nitong salita ay ramdam niya ang sinseridad. Pero hindi ko naman hinihiling na magustuhan mo ko. Kung gusto mo ituloy ang annulment, papayag ako. Pero hindi muna ngayon. Siguro sa paglabas ko na lang ng ospital. Hindi na kailangan, Ed. Agad niyang sagot na ikinabaling sa kanya nito. Anong hindi na kailangan? Huwag mo sabihing may ikipaghiwalay ka na ngayon. Marahas muna siyang napalunok habang pilit na pinapatapang ang itsura. Hindi. May sinasabi ba ako may ikipaghiwalay na ako sa'yo? Kung ganon, ano ibig mong sabihin? Naguguluhan na nitong tanong. Naikuyom naman niya ang kamao. Ito na yon, Corinne. Sabihin mo na ang nararamdaman mo bago pa magbago ang isip niya. Ang pagpilit niya sa kanyang sarili sa isipan. Handa ka bang pakasalan ulit ako? Dumagundong ang puso niya. Mali. Bakit yun agad ang sinabi mo, Corinne? Sermon niya sa sarili. Lito naman siyang tiningnan ng asawa. Kung oo ba ang sagot ko, papayag ka bang pakasalan ako? Oo. Kalimutan mo na ang kontrata. Wala na akong pakialam kung pumirma ka o hindi. Magpakasal ulit tayo, Edward. Pero gusto ko sa pagkakataon na to, wala nang halong pagkukunwari ang lahat. Napaawang ang bibig nito na tila hindi alam ang sasabihin. Ang ibig bang sabihin ay, may nararamdaman ka rin para sa akin? Mariin siyang napapikit bago tumango. Oo, kasalanan mo to eh. Bakit ba kasi napakamaalaga mo? Ba't lagi mo ako pinagluluto, pinagsisilbihan, inaalala? Siguro sinadya mo talagang pahulugin ang loob ko sa'yo. Naitikom naman ni Edward ang bibig para pigilan ang pagngiti dahil sa pagtatapat ng asawa. Kung ganon, ay nahulog ka nga sa akin. Oo nga, mahal na nga kita ata eh.
Hindi mo alam kung gaano ko halos mabaliw habang nakikita kang walang malay dito sa ospital. Para akong pinapatay sa loob. Hindi ko na alam, siguro nga, mahal na kita. Muling naglandasan ng luha sa kanyang pisngi bago niya maramdaman ang marahang paghila ni Edward sa kanyang kamay. Dahilan kaya siya napalapit dito. At hindi niya inaasahan ang sunod nitong ginawa. Mahal din kita, Corinne. Hinawakan nito ang pisngi niya bago marahang idinampi ang labi nito sa kanyang labi. Nabiglaman ay kusang pumikit din ang mga mata niya at dinama ang matamis nilang halik. Ilang linggo pagkatapos nun ay nakalabas na rin ng ospital si Edward kahit na binili ng doktor na magpahinga muna siya. Habang nasa bahay ay hindi naman pumalya si Corinne sa pag-aasikaso sa asawa. Ngayong malinaw na sa bawat isa ang kanilang nararamdaman, ay sinusubukan nilang kilalanin ang isa't isa. Marami nang nagbago dahil sa kanilang pagtatapat. Kahit na nanatili pa rin ang paminsan-minsang pagsusungit ni Corinne sa pasaway niyang asawa. Ano bang meron? Tanong ni Corinne habang nakapiring ang mga mata. Basta sumunod ka na lang. Anong sumunod na lang? Paano kung bigla mo ako itulak sa bangin, di namatay pa ako? Pag-alma niya, na ikinatawa lang ng asawa. Sa tingin mo ba magagawa kitang itulak sa bangin? Gayong ikaw na ang buhay ko, di namatay din ako. Sabat naman ito, napalihim niya ikinairap kahit na nakangiti siya. Alam mo Edward, pakorni ka ng pakorni. Humalakak naman ang lalaki habang ginagabayan siya sa paglalakad. Ano na naman kaya ang pakulo ng lalaking to? Tanong niya sa isipan dahil sa biglaang gimmick na ito ng kanyang asawa. Bigla na lang kasi siya nitong piniringan at sinabing may pupuntahan sila. Baka nag-vlog ka na tapos ako iko-content mo para magkaroon ka ng views? Sambit pa niya. Ang dami mo namang naiisip. Wala namang tumatama kahit isa. Ano ba kasi ito? Saan ba tayo pupunta? Malalaman mo rin, malapit na tayo. Ang tanging sagot lang nito. Ilang saglit pa, tumigil na rin sila sa paghakbang. Okay na ba? Pwede ko na bang tanggalin tong piring? Ang atat niyang tanong pero kusa nang natanggal ang piring sa mata niya. Agad siyang napadilat at saglit na nag-adjust sa liwanag ng mga ilaw bago mapaawang ang bibig dahil sa tumambad sa kanyang harapan. Seryoso ba to? Ang nakangiti niyang tanong bago lingunin ng asawa. Surprise! Are you even surprised? Tanong nito na agad niyang kinatango. Oo naman no. Ngayon ko lang nalaman na pati decoration alam mo. Nakangiting panunokso niya. Natawa naman ang asawa bago siya inalalayan makaupo. Inaral ko pa yan para mas maging special ang dinner date natin. Muli namang inilibot ni Corinne ang paningin sa paligid. Sa kanilang bakuran ay naghanda si Edward ng isang dinner date para sa kanilang dalawa. May isang lamesa at dalawang magkaharap na upuan sa gitna nito. Habang nakakatakam din ang mga pagkain na nakahain. Pero ang mas maganda dito ay ang mga ilaw sa paligid, maging ang mga disenyong halaman at bulaklak. Nagustuhan mo ba? Nakangiting tanong nito habang kumakain sila. Sobra. Hindi ko inaasahan na may pa-special dinner ka dito sa bakuran. Mabutit na gustuhan mo. Para sa'yo talaga to. Dahil napaka-special mo para sa akin, Corinne. Lumawak ang ngiti niya sa labi. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdamang kasiyahan ngayon. Natigil naman ang pag-uusap at pagkain nila nang makarinig sila ng putok ng baril. Agad na napabaling si Corinne sa gate ng kanilang bahay bago tumayo para sana silipin ko anong meron sa labas. Narinig mo ba yon? Teka, titingnan ko muna saglit. Hintayin mo ako rito. Babalik din ako agad. Pagpapaalam niya sa asawa nang hindi ito binabalingan. Nang hindi sumagot si Edward, ay agad siyang nagtaka at nilingon ito. Pero sa paglingon niya, ay ang nakaluhod ng asawa ang naabutan niya. Anong... Hindi niya natapos ang sasabihin. Surprise! Nagulat ba ulit kita?
Ilang linggo ko itong pinag-isipan ko rin. Hindi ko kasi alam kung deserve ko ba ang isang katulad mo, pero napaisip din ako. Hindi ko na kayang magpatuloy pa nang wala ka. Unti-unti nitong binuksan ang maliit na box na hawak at tumambad sa kanya ang isang makinang na singsing. Will you marry me and be my wife again, Corinne Montreal? Napaawang ang bibig niya. Hindi naman agad makapag-react si Corinne dahil sa pagkabigla. Nagsimula ng mangilid ang mga luha sa kanyang mata. Yes, syempre naman. I will marry you again and again. As long as it was you, Edward, papakasalan kita. Sagot niya bago maramdaman ng tuluyang paglandas ng mga luha sa kanyang pisngi. Agad namang napangiti si Edward bago isuot sa palasingsingan niya ang singsing bago tumayo at yakapin siya. Handa ka na bang maging totoong Mrs. Montreal? Tanong nito sa kanya. Kailan ba ako naging hindi Mrs. Montreal? Sagot niya na mahinang ikinatawa lang ng asawa. Lumipas ang mga buwan at nanatiling matatag ang relasyon ng dalawa. Ipinaalam din nila sa kanilang mga magulang na muli silang magpapakasal na siyang ikinatuwa ng mga ito. Pero hindi minadali ni Edward at Corinne ang pagpapakasal. Dahil gusto pa nila munang ma-enjoy at tutukan ng kanilang mga negosyo sa underground. Wala namang balita sa grupo nila Gray matapos itong patumbahin ang kanilang grupo. Bumalik na rin sa pagiging abala ang dalawa. Pero sa pagkakataon na ito, hindi sila nawawalan ng oras para sa isa't isa. Na-corner na natin sila. Ang pagpapaalam ng kanang kamay ni Edward na si Lawrence. Huwag niyong hahayaan na makalusot sila. Kahit isa. Utos niya bago lumabas sa pinagtataguan. Muli niyang pinaulanan ng bala ang mga tauhan ng kalaban nilang grupo bago magtuloy-tuloy sa loob ng kuta nito. Sinabi ko na sa'yo, piliin mo ang kakalabanin mo. Seryosong sambit ni Edward na makaharap ang leader ng grupo. Hindi mo ako kayang patayin. Marami akong kapit sa ibaba. Singhal nito habang nakatutok din sa kanya ang baril. Sa tingin mo ba'y natatakot ako? Kinasa niya ang sariling baril. Kausapin mo na mga kapit mo sa ibaba dahil doon ka napupunta. Sunod-sunod niya itong pinaputokan hanggang sa bumulagta ang lalaki. Agad siyang umalis sa lugar at bumalik muli sa sasakyan. Boss, kanina pa nagre-ring ang cellphone mo. Si Lawrence bago iabot ang cellphone niya. Taranta naman iyong kinuha ni Edward bago makita ang napakaraming missed call sa mga magulang niya at kay Corinne. Manganganak na ang asawa mo. Ang basa niya sa text ng mama niya. Agad na nanlaki ang mga mata niya. Shit, manganganak na si Corinne. Pagkasakay niya sa kanyang sasakyan, ay agad niya itong matulin na pinatakbo papunta sa sinabi sa kanyang lugar ng ospital. Habang nasa biyahe, ay sunod-sunod na mura sa sarili ang binigkas niya. Pagkarating sa ospital ay lakad-takbo ang ginawa niya bago siya salubungin ng mga magulang nila. San ka ba nang galing? Pagalit na tanong ng mama niya. Edward. Si Corinne na nakahiga sa hospital bed at ipapasok na sana para sa panganganak niya. Love, sorry ngayon lang ako. Agad niyang sambit pagkalapit dito. Bakas pa sa mukha niya ang pagkahingal dahil sa pagtakbo. Akala ko hindi ka naaabot. Lumandas ang luhas sa mata nito na agad niyang pinunasan. Nakaabot ako. Nandito na ako. Hindi na ako aalis. Hihintayin ko kayo rito nila baby, okay? Kaya mo to, Corinne. Nandito lang ako. Marahan namang tumango si Corinne bago niya ito hinalikan sa noo. Hindi siya pwede pumasok sa loob ng kwarto. Kaya tinanaw na lang niya ang asawa hanggang sa magsara ang pinto. Habang naghihintay ay hindi siya mapakali at nagpapabalik-balik lang ng lakad. Halos hindi matigil lang malakas na kabog ng dibdib niya hanggang sa makarinig sila ng pag-iyak at hindi lang yun nanggaling sa isa kundi sa dalawang bata. Congratulations! Healthy at ligtas ang kambal niyo. Anunsyo ng doktor pagkalabas nito. Hindi naman maipaliwanag ni Edward ang nararamdaman niya. Lalo na nang pumasok na siya sa loob at makita ang mag-iina niya. Bakit umiiyak ka?
Ako tong nanganak ko. Si Corinne pagkalapit niya. Nakangiting pinahiran niya ang mga luha. Masaya lang ako. Sobrang saya. Binalingan niya ang kambal na katabi ng asawa. Wala akong masabi. Kuhang-kuha nilang kagwapuhan ko. Napairap naman sa hangin ng asawa niya. Sana lang hindi makuha ang kahanginan mo. Napangiti naman siya bago halikan sa noo ang asawa, maging ang kanilang kambal. Muli niyang binalingan ng mga ito. Wala na siyang mahihiling pa. Dahil nasa harap na niya ang lahat ng pangarap niya. Makalipas ang 3 taon pagkatapos ma-engage at maisilang ng kambal, ay napagdesisyonan nilang muling magpakasal. Sa pagkakataong ito, totoo at puro na ang kanilang nararamdaman para sa isa't isa. Napakaganda mo talaga, anak. Ang pagpuri ng mami niya kay Corinne. Nasa lahi ata natin, mami. Handa ka na ba? Hindi ka naman siguro kinakabahan dahil nagawa mo na ito. Bahagya naman siyang napangiwi. Yun nga, mami. Mas kinakabahan ako ngayon kaysa nung una. Bakit ka naman kakabahan? Asawa mo pa rin naman ang papakasalan mo. Natatawang sabi ng kanyang mama. Di ko nga rin po alam. Pakiramdam ko ngayon pala ako'y kakasal sa buong buhay ko. Nakanguso niyang sambit. Ngayon lang yan, anak. Paniguradong kapag nakita mo na ang asawa mo sa altar, mawawala na ang lahat ng kaba dyan sa dibdib mo. Napabuntong hininga naman siya bago mahigpit na hinawakan ng kanyang bulaklak. Kaya mo to, Corinne. Tama sila, mami mo. Si Edward lang naman yun, ba't ka ba kinakabahan? Aniya sa isipan. Teka, nasa na ba maghahatid si sa altar? Tanong ng mami niya bago mapabaling ang tingin sa 2 batang nagtatakbuhan. George, Sian, huwag kayo masyadong maglikot. Magugusot ang mga suot nyo. Pagtawag niya sa kambal. Huminto naman ang 2 sa pagtakbo at binalingan ng kanilang ina. Yes, mommy. Sabay nitong sagot. Wow, is that you, mommy? Si Zia na agad sinundan ng kambal nitong si George. Mommy, you're a goddess. Natatawang nailing siya sa kambal. Kayo talagang 2, manang-mana kayo sa pagiging bolero ng tatay nyo. Halina kayo at ayusin ko ang mga suot nyo. Agad namang lumapit ang 2 sa kanya, habang patuloy pa rin na naghaharutan. Grabe, parang kailan lang nung nanganak ka, ngayon ang lalaki na nila. Sambit ng mami niya na sinang-ayunan ng mama ni Edward. Pinagmasdan naman niya ang mga anak. Ilang buwan kasi matapos nilang ma-engage ni Edward, ay nabalitaan nilang buntis siya. At hindi niya inakalang kambal ito, kaya para silang nakalutang sa sobrang saya. Double blessing, ika nga. Oo nga po, Mi. Noon 1 lang nagpapasakit ng ulo ko. Ngayon 3 na at magkakamukha pa. Biro niya na pare-pareho nilang ikinatawa. Paglipas ng ilang minuto, ay nagsimula na rin ang seremonyas ng kasal. Katulad ng plano, ay ang kambal nilang si George at Zian ang naglakad kay Corinne papunta sa altar. Oh, ba't naiiyak ka ata? Natatawa ngunit naiiyak niyang tanong sa asawa pagkalapit dito. Naiiyak ako sa saya. Ang ganda mo kasi. Pambobol nito na ikinairap niya bago sila tuluyang tumungo sa altar. Habang nagbabasbas sa kanila ang pare at nagbibigay ng vow sa isa't isa, hindi mapigilan ng mag-asawa ang kanilang luha sa sobrang saya. Kaya maging ang kambal nila ay nag-iyakan na rin na ikinatuwa ng mga bisita. You may now kiss the bride. Ang anunsyo ng pare. Paano ba yan? Kiss daw. Biro pa ni Edward. Natatawang naiiling na lang siya dahil sa mga kalokohan ng asawa bago ito hilahin papalapit. Naghiyawan naman ang mga bisita. Hanggang ngayon marami ka pa rin talagang sinasabi. Aniya nang ilapit niya ang muka sa asawa. Ikaw rin, hanggang ngayon atat ka pa rin mahalikan ako. Pareho silang napangiti sa isa't isa bago tuluyang ituloy ang kanilang halik na simbolo ng pagiging opisyal nilang mag-asawa.
Pero sa pagkakataon na to, hindi na lang sa papel. Sa pagdaan ng taon ay mas naging matatag pa ang relasyon nilang dalawa, na mas lalong pinagtibay ng kanilang mga gwapong anak. Habang hindi naman umalis sa pagiging mafia boss nila ang mag-asawa, ngunit nanatili itong sikreto sa kanilang mga anak. "Mommy, Daddy, malilate na po kami!" Ang pagtawag ng anak nilang si Zian sa kanila. "Wait honey, patapos na mag-ayos si Mommy." Ang balik naman niyang sigaw rito habang sinusuot ang earrings niya. "Kailangan pa ba yan, Corinne? Malilate na ang mga bata." Komento ng asawa niya habang hinihintay siyang matapos mag-ayos. "Saglit lang, Ed. Ba't ba parang ikaw ang papasok sa school kaysa sa kanila? Alam mo, ang dami mong sinasabi. Hindi mo kasi alam na may ganito ang mga nanay sa school." "I'm ready. Let's go." Sagot niya bago matapos sa pag-aayos. "I'm sleepy na, Mommy. Ang tagal mo kasi." Reklamo ni George na hinihintay rin siya sa tabi. "I'm sorry, baby. Tara na." Nang wala nang makalimutan, ay agad din silang umalis para dumiretso sa school. Dahil ito ang first day ng kambal sa school, ay talagang pinaghandaan ng mag-asawa. "Natatandaan niyo pa ba ang bili ng mami niyo?" Tanong ni Corinne nang tuluyan na silang makarating sa paaralan at mahanap ang room ng kambal. Sabay na tumango ang dalawa. "Good. Tandaan niyo yan, okay? Big boys na kayo kaya dapat makinig sa sasabihin ni teacher, okay?" "Okay, Mommy." "Babalikan niyo pa ba kami rito, Mommy?" Tanong ni George nang makitang nagpapaalam na ang ibang mga magulang sa mga anak nito. "Oo naman, hindi namin kayo ibibenta sa school." "Yes naman, baby. Iiwan lang namin kayo saglit para makapag-focus kayo sa pag-aaral. Pero mamaya, babalik kami para sunduin kayo." Aniya, na ikinangiti ng dalawa. Nang sabihan na sila ng teacher na kailangan lumabas na ang mga parents, ay sa labas na lang nila tinanaw ang kanilang kambal. Magiging maayos lang kaya sila? Tanong ni Corinne sa asawa. "Oo naman, malaki na mga anak natin. Paano kung umiyak sila at hanapin tayo?" "Hindi sila iiyak. Andiyan naman ang teacher. Kaya tumahan ka na. Mag-aaral lang naman ang mga anak natin, hindi mag-aasawa." Nakangiting pinunasan nito ang luha bago siya yakapin. Magiging maayos lang sila kaya tahan na. Sa muling paglipas ng taon, ay sabay na hinarap ng mag-asawa ang mga hamon sa pagpapalaki ng kanilang anak. May mga panahon na hindi sila nagkakasundo ang dalawa, katulad ng ibang mag-asawa, pero sinisigurado nilang hindi aabot sa hiwalayan ng pagtatalong yon. Sa huli, masayang namuhay si Edward at Corinne bilang tunay na mag-asawa, hindi na lang sa papel, kundi maging sa kanilang mga puso. Hindi pang karaniwan ng pag-iibig ang tunay na Corinne at Edward, na nagsimula sa isang sapilitang pagpapakasal na muntikan pang mauwi sa annulment. Pero mukhang wala talagang makakatakas sa pana ni Cupido. Sinong mag-aakalang sa sapilitan nilang pagpapakasalay, matatagpuan nila ang tahanan at pag-ibig na hinahanap nila na hindi mapapantayan ng kahit anong halaga. Pinatunayan lang ng pag-iibigang ito ni Corinne at Edward na palaging may rason ng pag-ibig, kaya ito dumarating. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ikinasal Ako sa Isang Mafia Boss. Written by Artemia. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!